Narinig niyo na ba ang kwento laban sa pinakamalakas na albularyo at pinakamalakas na mangkukulam? Samahan niyo akong panoorin ang kwentong ni minsan hindi niyo pa narinig. Sa isang liblib na bayan sa gilid ng kagubatang hindi kayang pasukin ng liwanag, nakatira ang isang matandang albularyo na ang pangalan ay si Mang Liob. Tahimik ang kanyang pamumuhay, pero siya ay may tinatagong sikreto. Siya ang huling tagapangalaga ng sagradong liwanag. Si Mang Liob ay marong 5 gabay ng liwanag na sumasama sa kanya. Mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Una ay si Bagani, isang nilalang na galing sa mga butuin. Kaya niyang lumikha ng proteksyon mula sa liwanag. Kaya niya rin patayin kahit ng mga kaluluwa at anino. At ipakita ang mga lihim. Pangalawa ay si Dahanag. Siya ay isang higanti. Ang kanyang katawan ay kalahating puno ng kahoy at kalahating katawan na hayop. Kaya niyang tawagin lahat ng nilalang sa gubat para maging kakampi. Pangatlo ay si Sigablas. Ang kapangyarihan niya ay apoy. Kaya nitong sunugin ang isang kaluluwa. Pang-apat ay si Ulisain. Ang kapangyarihan nito ay hangin. Kaya nitong makapunta sa isang lugar ng isang iglap lang. Pang-5 ay si Liraya. Kaya nitong pakalmahin kahit ang pinakamailap na hayop. Ngunit mayroon isang kampo ng dilim. Si Salimba, ang itim na mangkukulam na sinumpa ng mga ninuno ni Mang Liob, siya ay muling bumalik matapos ang 200 taon ng pagkakatali sa mundo ng anino. Hindi na siya nag-iisa, dala niya ang 5 gabay ng kadiliman, mga espiritu ng lagim at kamatayan. Ang una ay si Kalag, espiritong pumasok sa isipan ng tao, tinutunaw ang katinuan. Pangalawa ay si Pungaw, nilalang ng ilusyon at panlilinlang. Pangatlo ay si Asog, may kakayahang kumalat ng sakit na walang lunas. Pang-apat ay si Alupihan, gumagapang sa balat, sinisipsip ang kaluluwa. Pang-5 ay si Sitanik, gabay na anino, ubod ng lakas, ubod ng kasamaan. Isang gabi, 5 kabataan ang nawala sa baryo. Natagpuan silang nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatitig sa kawalan, duguan ang mga mata. Ang isa sa kanila ay biglang sumigaw. Darating na siya, susunugin ang liwanag. Pagkatapos nito, isa-isang namatay ang mga punong malapit sa baryo. Namula ang tubig sa ilog at ang mga buntis ay bigla ang nakunan. Wala na ang liwanag, dumidilim ang paligid at ang mga tao ay unti-unting nababaliw. Nabalitaan ito ni Mang Liob. Tinawag ni Mang Liob ang kanyang 5 gabay sa loob ng kuweba ng liwanag, ang huling sagradong lugar. Hindi na ito laban lang para sa baryo. Ito'y laban para sa buong mundo ng liwanag. Sa gitna ng kagubatan, nagtagpo ang 2 puwersa, ang lupa'y yumanig. Ang mga espirito'y nagsagupaan, isang espada ng apoy laban sa halakhak ng kabaliwan. Bawat suntok ni Kalag ay may kirot sa utak, pero bawat saksak ni Bagani ay may lakas ng pananampalataya, isang ilaw laban sa salamin ng ilusyon. Nabiyak ang langit sa tagisan ng paningin, dito tumutok ang laban. Si Sitanik lumitaw bilang higanting anino, nilamon ang lahat ng liwanag. Ngunit si Mang Liob ay hindi umatras. Kung ang kabayaran ay ang aking buhay, ibibigay ko basta't muling masilayan ng baryo ang umaga. Sa gitna ng banggaan, inalay ni Mang Liob ang kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang bato ng liwanag at binigkas ang huling dasal ng mga albularyo. Pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan. Natunaw si Sitanik. Sumigaw si Salimba at nagliyab sa loob ng sarili niyang anino. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Ang mga nawawalang bata ay natagpuan sa paanan ng gubat, buhay, humihinga, ngunit walang maalala. Sa gitna ng kagubatan, may isang punong wala ni isang dahong nalalagas. Sinasabing doon nakalibing si Mang Liob. At sa tuwing kabilugan ng buwan, isang ilaw ang bumababa mula sa langit. Ang mga gabay ng liwanag ay hindi na muling nakita, pero ang kapayapaan ay nanumbalik. Hanggang sa susunod na henerasyong nandyan si Mang Liob para proteksyonan ang mga albularyong kayang talunin ng dilim. Hindi lahat ng gabay ay nakikita ng ating mga mata. Ang iba ay dumadaloy sa ating mga dugo.
Ang tanong, kaninong dugo ang iiral sa susunod na laban? Abangan ang part 2 ng kwento ng ito.